Sabay ko na to, sir. Sabay ko na. Naitaba yung dala namin to. Bakit po? Kanina, mungitik na kami dito. Saan nyo po iniwan? Andyan lang sa bungat. Okay. Bagay, ang dulas po kasi ng daan eh. Tsaka, iba po kasi yung gulong ng van eh. Kumpara sa ibang sasakyan eh. Ano na nga kanina, umuusok na nga, ikatutulak. Malahok na kami. Opo. Motor tsaka pick up. Opo. Buti na lang po, hindi nyo niris. Kasi baka mamaya, disgrasya pa kayo. Okay po, sige po. Opo po. Magandang umaga po sa ating lahat. This is my first time to vlog. Okay, I'm going home from Cabayunan. Doon ako nag-overnight. Tips lang pagka pupunta kayo dito, make sure na okay yung motor nyo. Kasi kita nyo naman yung daan, mabato, maputik, malubak, tapos yan, tulad nito. Make sure nyo rin na full tank bago kayo umakyat dito, dahil walang ganong gasolinan. Ewan ko lang kung meron yung mga bote-bote, pero full tank nyo na para sure. Pagpa-uwi okay naman, pababa. Hirap nga lang pagka papunta, paakyat. Yan, maraming daan na ganito doon. Dawi kayong papunta doon, ingat lang. Tapos kung babiyahe kayo, best time na babiyahe kayo ay mga alas 2, bumiyahe na kayo. Kayong papaabot ng gabi para ma-enjoy nyo yung sceneries. Then kita nyo yung mga blind spot, mga lubak. Yan si kuya, bike lang, lat daw siyang walis. Tapos nakarating siya ng alas 6 doon sa taas. Tinanong ko kung puro padyak ginawa niya paon, nag-akay din daw siya. Hirap kaya. Pero try natin yan. Ang dami ding mga bikers na pumupunta dito. Kamakailan lang naman daw tinayo yung Cabayunan. So ang nandun sa Cabayunan view deck, mga spot na pwedeng pagpicturan, mga kahoy, dayami yata yun na sinugis ng hayop.
Kasi wala nang hayop siguro. Kaya gumawa na lang sila ng hugis hayop. Tapos may ano doon, hugis heart, spider web, yung mga tourist attract. Hindi pa siya ganong develop dahil bago pa lang naman. Pero sooner or later made-develop din siya. So isang ano ko lang dun, muna ko lang putol nila yung puno for tourist attraction. Laki. Dapat i-preserve na lang nila, tulad ng ibang picture spot doon. Tinayon lang nila ng ano, ng parang bahay kubo. Okay, gano'n na lang sana. Hindi na yung puputulin yung mga puno. Then yun nga, pag pupunta kayo, agahan nyo para maging smooth lang yung biyahe. Kasi yung biyahe ko, napalayo ako. Iba yung nailagay ko kay Google Map. From 50 kilometers, ngayong pauwi 24 kilometers lang pala. Ay nako, ganun talaga. Charge to experience. Smooth driving na lang tayo ngayon, pauwi na tayo. Pero yun nga, yun yung mga tips ko. Then sama kayo ng mga tropa, huwag kayo maging loner kagaya ko. Actually, sinadya ko talaga na mag-isa. Ang dala ko lang naman isang hammock tent, hindi pala, isang hammock, yung duyan, tsaka yung bubong na tent, para just in case na umulan, kahit natutulog ako, mas smooth na. Pero visit yung katabi namin na mga lasing. Katabi ko pala na mga lasing, hindi nagpatulog. Dito rin ako nakatulog ng maayos. Walang ano walang pakisama. Sila na lang yung maingay nung gabi na yun. Ay nako. Yun nga ang dala ko. Tapos konting utensil, dahil di ako prepared nung kagabi. Dala lang ako ng 2 San Marino. Tapos bumili ako ng kaning mainit, 2 takal bago pumunta dito. Then inati ko na lang yung kanin, dinner, 1 San Marino tsaka kanin, 1 cup. Then breakfast, ganun din. Coffee lang, marami nang natitinda doon ng coffee lang. Be careful lang pagka papunta nga, sobrang dulas. Lalo na tong automatic, wala mang engine brake na, hindi katulad ng declutch. So ang preno lang talaga yung mag-aalalay sa akin. Yun na kailangan bumili ng magdala ng maraming pera. Magdala na lang kayo ng makakain nyo, pwede na. Yun lang, magbabayad kayo pagka punta nyo pala doon. Magbabayad kayo ng 110 pesos. 100 pesos for entrance fee and 10 pesos for parking fee. Doon, bago kayo umakyat doon sa may matarik na madulas, putik din. Log in muna for contact tracing nila, kuno. Pero that's the purpose naman ng paglalagay, para makita kung sino yung mga pumapasok. Iba yung fee pagka overnight, saka pag sa umaga yung pupunta ka lang doon for picture purpose lang.
Then nahahati pala yung view deck sa dalawa. Yung isa, yun nga yung 100 pesos na bayad. Then pagka kumabila ka sa bakod, may another 25 pesos. Di ko alam kung anong logic nila dun eh, pero yan na lang natin. Yun na lang yung kinakabuhay ng mga tao dun. Saka ano pala siya, private property pala siya, hindi pala siya public, kaya ganun. So pagka mag-overnight ka doon, pwede ka magdala ng sarili mong tent or mag-arkila ka sa kanila. Pero mas maganda kung magdala ka na lang ng sariling tent para hindi ka na magre-renta, less gastos pa. Dala kayo maraming tubig, huwag na kayong bumili. Maraming tubig na iinumin na hindi yung pangligo, hugas ng kung ano-ano. Kasi libre doon, meron tong tubig. May CR na din. Dalawang CR doon. Yung isa may harang na yero. Yung isa wala. Bago pa lang yata. Tatakang ako, kala ko bakit ka ako walang harang eh. Yan, ganito yung tema ng daan doon. Dito ako pupunta. Punta siya kakauwi. Ano pa bang mga tips na pwedeng ibigay natin para sa mga biyahero na pupunta? Dinadayo siya. Kung gusto mo ng peaceful na scenery, mag-overnight ka. Kang mag picture purpose lang, sayang yung pagpunta mo medyo malayo. Stay ka. Ganda siya. From my experience, dahil nakapunta na ako ng sa may Cebu, yung view deck din nila. Halos same ng ng ambience. Kaibahan nga lang yun dun sa may Cebu, develop na talaga siya. May mga may mga kainan na, may mga resto sa gilid-gilid, ganon. Hindi yung mga pang chope-chope lang na tindahan. Hindi sa amin na malit ko yung na chope-chope na parang lang sari-sari store, ganon. Hindi katulad dun develop na nga. Meron ng mga store talaga na legit. Yung katulad ng mga nandyan. Then sementado na yun sa may Cebu. Doon putik lang din talaga. Kung magdadala kayo ng sariling tent, magdala kayo ng extra sapin, kasi malamig, lupa lang yun. Yung direct na ihigaan nyo. Dala kayo maraming karton or kung dala kayo ng kama kung gusto nyo. At pag umaga, ang in-expect ko yung katulad sa may Rizal daw na sea of clouds talaga. Yung makikita mo talaga yung clouds na makakapal sa umaga. Expectation versus reality. Hindi. Merong konting clouds pero hindi katulad nung sa Rizal na makapal talaga yung cloud, na natatakpan talaga yung city na makikita mo ng mga puno. 1 to 10 syempre, first time ko. Yun, pagkagabi kitang-kita mo pala yung yung mga city. Kala ko nga Maynila na yung pala Angat, Sagaray, PRT, yung mga city na umiilaw sa may baba. Ba't mo nga ba naisip yun? Nasa Bulacan lang naman ako. Feeling mo kasi parang nasa ibang ka na, dimension ka pag napunta ka doon. Lalo't pagka magpunta ka yung you need solemnly place. Gusto mong mapag-isa, isip-isip yung mga bagay-bagay. Best place yun. Sa
solemnly place, siguro 8 lang ako. Kasi may ingay na yung mga tao pagkalating na. Nakakainis.